Salamat, Pastor. Naririnig niyo ba ako? Hindi ba kayo kinakabahan? O sadyang ang bisita lang ang kinakabahan dito sa Kabaland? Kasi kinakabahan ako eh. So yun siguro, mga bisita lang ang kinakabahan sa Kabaland. Okay, so ako po si Pastor Nestor Valdez. Kasama ko ngayon yung aking may bahay, may dating girlfriend, si Ma'am Fresca, at saka yung bunso namin. Yung bunso namin, kagagaling lang niya sa China nung Thursday. So actually, nung COVID, bago yung mag-lockdown, every year kasi umuwi kami. So, January, and then babalik kami ng February. But 2019, pumunta kami dito, and then nag-umpisa na yung lockdown. 2020, nag-lockdown na. Okay, so, kala namin, makakabalik pa kami, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, hindi na kami makabalik. So, yun na siguro ang pag-uusap ng Panginoon sa amin para mag-stay dito sa Pinas. Because 5 years ago, 3 years ago, pinagpe-pray ako ng aking mga kasamang kapastoran para bumalik sa Pinas, mag-umpisa ng gawain sa Kalinga, Bible School, at the same time yung campsite. But sabi ko, hindi ako uwi ng Pinas dahil lang sa kagustuhan ko o conviction ng mga holy friends. Kailangan ang Panginoon ang mag-convict sa akin. So, sabi ko, panalangin ko, Panginoon, ikaw ang gagawa ng paraan na ako ay makauwi. Kaya, ang COVID ay sagot sa aking panalangin. Okay? So, ewan ko sa inyo kung ano ang resulta ng COVID sa inyo, pero ako, 101% COVID is the answer of my prayer. Dahil sa COVID, hindi na ako makakabalik sa China. So, kanina nakita ko yung mga bata, naalala ko yung China days. Because when we went to China, ang sabi ko sa Panginoon, kahit ako ay maging janitor, pupunta ako ng China. Pero sa biyaya ng Panginoon, pumunta ako doon as a teacher, English teacher, kahit ang English ko ay Carabao English. Pero sabi nga ng Bible yung boses mo magiging boses ng anghel. Kaya sa paninig ng mga Chinese, mga bata, nagtuturo ako ng kinder, 3 years old. 3 years old hanggang sa mga parents. Yun ang scope na matinuturuan ko sa English. Okay? And naalala ko yung mga bata, sabi ko dahil sa city na aming pinag-stayan, kung sa 50 na kinder school nakapagturo ako. Okay? At yun ang sabi nila, yun siguro ang expertise ko. Pero kung minsan, nung nandun kami, naalala ko kung minsan, ba't ako nandito? Ano ang ginagawa ko rito? Dahil isipin mo, okay? 50 years old. Now I'm 55. 50 years old, mga bata, nandun ako nagtuturo, walking, 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 hop, 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 running, 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 running. Now let's stop. 50 years old. Sino sa inyo na ang makakagawa nun? Sino sa inyo? Okay? Pero sabi ko, di baling magmukhang baliw, naglilingkod naman sa Panginoon. Kaya nung nakita ko yung mga bata, naalala ko. Sabi ko nga, kung nandito sila, sila na lang ang pagpritsan ko eh. But, yun po, we stayed in China for 17 years. So ngayon, nagpe-pray namin kung saan kami dadalhin ng Panginoon. Pero sa akin, saan man ako dalhin ng Panginoon, hindi ako magwo-worry. Okay? Ang mahalaga, nandun ka sa kalagitnaan ng will of God.
Uh, Today, I would like to share with you, kasi nauso yung COVID eh. So okay lang ba na Tagalog ang gamitin natin? Okay, so mapapasubo akong magtagalog. Pero sa amin, mahirap kaming kung napapansin niyo, yung Tagalog ko, medyo nahihirapan ako. Dahil kung minsan yung R at L, nahihirapan ako doon. Okay? But anyway, ang title ng mensahe natin is A Positive Christian. Symptoms of a Positive Christian. Ano ang simptomas sa isang positive na Kristiyano? Okay, nauso yung COVID. Meron tayong sinasabi na symptoms ng COVID. At para malaman mo yung symptoms, ano ang ginagawa? Nagpapatis. Pero ako, nagpapasoy. Hindi nakuha. Okay, anyway. So, I would like us to all stand up. Tayo pong lahat at buksan natin sa 2 Timothy. Binasa natin kanina. But let's read it again. Okay. Basahin natin muli. Okay. Everybody, let's read all together. 2 Timothy 2:15. Ready, begin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong biyaya, sa mapaggabay. Salamat sa maraming uri ng blessing na binahagi sa amin at na-reach namin ang punto na ito na aming buhay. Panginoon, kung mayroon man kaming pagkakasala, mga bagay na nakaligtaan namin sa aming paglilingkod sa iyo, patawarin mo kami. Nawa, hindi ang mga ito ang hadlang sa aming pangdinig ngayon sa iyong mga banal na salita. Mangusap ka muli, O Lord, sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ang iyong mensahero. At Lord, sana ikaw lang ang tanging mabigyan ng kalulhatian sa aming gitnaan sa araw na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umuwi. Pwede po tayong umupo. Okay? So sabi ni Pastor, medyo bitin yung fellowship natin. Pero, di bali, in every beginning, there is a continuation. Hindi ending. So, mayroon pang continuation yan at pinapanalangin namin na ito yung umpisa ng ating pag-fellowship. So, I'm working with Pastor Ray sa Greenfield Bible Baptist Mission sa Matangib, Kawag. Kapitbahay namin yung gawain ninyo sa San Martin. So we will be partnering with you in prayers, in support. Okay? So magtulungan tayo. Kaya salamat sa pag-invite sa amin dito. So, unang makikita natin na simptomas ng isang tunay na Kristiyano. Okay, so bago tayo pumunta doon, nabasa natin sa 2 Timothy na sabi, study to show thyself. Approve unto God. Kaya tayo nag-aaral para mapatunayan natin na tayo approve sa Panginoon. Hindi po sa mga tao. Dahil ang tao, karamihan, ayaw yung ginagawa natin. Ayaw nila yon. Okay? Pero, sabi dito, study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pangangaral ng salita ng Diyos, nakikita natin ang tama at mali. Okay? So ngayon, pag-aaralan natin, ano yung mga simptomas ng positive na Kristiyano. Okay, so number 1, a positive Christian is change. Binago na ng Panginoon yan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So, ang isang positive na Kristiyano ay binago na. Pero hindi ka pwedeng babaguhin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng
babaguhin ng Panginoon kung hindi mo pa tinanggap si Kristo. Okay? So, ito, I'm addressing the Christian. Pag hindi ka pa Christian, dapat kailangan ka pang tumanggap kay Kristo para baguhin ka niya. Pero tayong Kristiyano, tumanggap na kay Kristo, it is a must na makita yung pagbabago sa atin. Bago nang nilalang. All things are passed away, all things are become new. Kaya nga kung titignan ninyo, okay? Kahapon ang ganda ng fellowship namin for 2 days, nina pastor at saka yung men and preachers, missionaries. Ang ganda ng fellowship namin. Lumabas. Napag-alaman namin na kami pala ay may mga nakalipas. Na kung yung titignan ay, ano? Nagawa mo yun? Ganon ka talaga? Pero sa biyaya ng Panginoon, nakikita ang pagbabago sa aming mga buhay. Kaya importante, there is a change. Naging bago na. Kaya nga nung awit namin, it's a grand day when I was born again. The things I used to do, I do them no more. The place I used to go, I'll go there no more. So may pagbabago. Makikita pa natin sa John 15:4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If any man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So makikita natin na kailangan nating mamunga. Pero sabi dito, hindi tayo mamumunga kung hindi tayo grafted o nakakabit kay Kristo. Okay? So kailangan yun. Tanggalin ko pala ito. Na-observe ko nung pumunta kami dito, normal kayo. Kami sa Baguio, kami ay abnormal. Kasi every time na lalabas ka, naka-face mask ka, labas ka ng bahay, naka-face mask. Pag nakalimutan mo, kailangan mong bumalik. Kaya nakita ko, normal sila dito. Pagpasensya ako kung ano sinasabi ko dito dahil ako yung new abnormal. Okay? So, tinanggal ko to. Okay? So, makikita natin, kailangan nating mag-abide kay Kristo. At kung hindi tayo mag-abide, sabi, matatanggal tayo. Kaya ngayon sa ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pag di natin asikasuhin yan, pag di natin bigyan ng importansya, matatanggal at matatanggal yan. Kaya ang magiging labas mo, sasabihin mo na lang, I was once a Sunday school teacher. I was once a preacher. Bakit once? Kasi hindi ka nagpatuloy na mag-abide sa Panginoon. Pero makikita natin dito, sabi, pag nabago tayo and ye abide in Christ, verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will. Kita nyo yung pag-abide kay Kristo, you shall ask what ye will. Ano mang gusto mo. Sabi sa Philippians, my God shall supply all your needs. Pero dito, God will give whatsoever ye will. Ano man yung gusto mo. Kaya kung minsan maraming mga lingkod ng Diyos ang nabibiyayaan ng sobra-sobra. At kung minsan nai-interpret natin na sobra na ang pastor na yan, kapritsyo na yan yung kanyang ginagawa. Kung minsan hindi kapritsyo yon, biyaya ng Panginoon dahil sa siya ay abided in Christ. Kaya kung minsan yung mga pastor na naiinggit, inggit lang kayo. Gusto nyong mabless, abide in Christ. You shall ask what you will, it shall be done unto you. Okay?
So walang na, ang yaman-yaman na ng pastor na yan. God's will yan. Biyaya ng Panginoon. Dahil walang pastor siguro na nag-hold up. Biyaya ng Panginoon ang ng mga pastor. Kaya nagpapasalamat ako sa mga parents na gusto nila ang kanilang mga anak ay makapag-asawa ng pastor o kaya ang kanilang anak na lalaki ay maging pastor. Dahil ako man gusto ko rin yon. Because na-prove ko naman ang biyaya ng Panginoon eh. Nagtatrabaho ko dati sa isang malaking company. It's an American company. I was given the opportunity to go to the US and the following at least once a year or 1 in 2 years na pupunta ng US mag-training back and forth. Pero that time doon ako nag-surrender sa Panginoon. Sabi ng mga iba, sayang. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa naghinayangan na ako ay magsumunod sa kagustuhan ng Panginoon sa akin at ang aking pamilya. Okay? So sabi dito, ask what you will and it shall be done unto you. At sabi sa verse 8, herein is my Father glorified. Ano ang nakapagbibigay ng kalulhatian sa Panginoon? That ye bear much fruit. Mamunga tayo ng marami. Ano ang bunga ng Kristiyano? Of course, Kristiyano. So kung ligtas ka, makapag-share ka man lang ng salita ng Diyos nang may maligtas. Pero sabi, if you cannot win them, produce them. Kung ikaw ay Kristiyano na ama at misis, ang anak ninyo dapat ay maging Kristiyano rin. Hindi Kristiyano dahil anak nyo, kundi Kristiyano sila dahil tinanggap nila si Kristo. At kung hindi kayo makapanganak, maganda yung program nyo, Pastor, yung orphanage. Automatic yan. Ang mga dito lalaki, I believe, magagabayan sila at matuturuan na lumago. Okay? So, kasama sa ministry yan, yung orphanage. Okay? And then, sabi dito, so shall ye be my disciples. So, yun pala. God is glorified if we bear much fruit, and that proves our discipleship. Disciple ako ng Panginoong Hesukristo. Okay, so number 1 is, there is change. Sa isang Kristiyano na positive, may pagbabago sa kanyang buhay. Okay, so simptomas yan ng isang Kristiyano. Uy, Kristiyano na to. Bakit? May simptomas ng binago ng Panginoon. So, malamang Kristiyano to. Kasi sabi natin, di ba? Itetest ka pa kung magpapatis ka pa kung positive ka. So, isa sa symptoms is yung pagbabago. And then, pangalawa, madali lang to. 5 lang to. At kung i-spell out mo to, COVID ang lalabas. So number 1, letter C is change. There is a change. Number 2, there is an order. When we say order, may utos yan. May mission yan. Kahapon may kasama kaming pulis. But although yung pagsama niya doon ay, I believe, may part na sa kanyang mission to be associated with the local people. Kaya siya sumama. So may mga mission yan. May order yan. Okay? So sa Matthew, alam na natin lahat to. 28:18-20, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So here makikita natin, sabi ng Panginoon, ito ang aking order, ito ang aking utos sa inyo.
bilang mga positive Christian. Go therefore and teach all nation. Pero bago niya sinabi na go therefore and teach all nation, ang sabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth, go. So, bago niya sinugo, sabi niya, nasa kanya yung kapangyarihan na yon ang ating gagamitin. Hindi yung kapangyarihan natin dahil wala tayong kaya. Okay? Kaya pumunta kami sa China, okay, hindi ako natakot na pumunta sa China. Okay? Dahil sabi niyo, komunista sila. Nung pumunta ako doon, mas komunista pa ang Pilipinas. Doon, basta't hindi ka lang magkikipag-away, hindi ka basta gagalawin. At isa pa, sabi natin, inaagaw ng Chinese ang ating Kalayaan Island. Bakit nila ginagawa yon? Kasi wala silang takot at pagmamahal sa Diyos. Sana ibigay natin sa kanila yung kalayaan mula sa Panginoon. Dahil pag natanggap nila si Kristo, naging Kristiyano yan, hindi na sila mag-aagaw ng kalayaan. May sarili na silang kalayaan. Okay? So sabi ng Panginoon, all power is given unto me, go. Kung minsan sa totoong buhay, pag na-observe nyo, sabi ni Kapitan, tawagin niya yung Chief Tanod, Chief, halika nga dito. Ipalinis mo nga yan. Punta naman si Chief Tanod, oh, linisin niyo yan, ha? Linisin yan, sabi ni Kapitan. Tapang eh. Tapos ito naman si Mayor, sabihin sa mga kapitan, oh, kayong mga kapitan, dapat yung mga surrounding nyo malinis. Ito naman si Kapitan, oh, linisin niyo yan, ha? Kaya linisin niyo yan. Sabi ni Mayor. Si Mayor ang nagutos eh. Ito naman, si Presidente. Lahat kayong mga mayor, kailangan walang nagpaparada sa mga tabi ng kalsada. Linisin nyo lahat yan. Sabi ni Mayor, linisin nyo lahat yan! Sabi ni Presidente, may microphone pa yun. Lahat, tanggal lahat yan! Pero pag Kristiyano, magandang umaga. Kami po yung member sa mission na ito. Presidente ang nag-utos, ima-microphone pa. Tayong mga Kristiyano, Panginoon ang nag-utos, takot pa tayo. Ano? Dapat tayo yung siga. Magandang araw po. Tapang nga. Bakit? I-share lang namin yung salita ng Diyos. Hindi. Magandang hapon po. Kami po ang gusto naming dalhin ang salita ng Diyos. Huwag tayong matakot. Minsan, bakit? Baka ayaw kaming papasukin. Problema mo ba yun? Sabi na pa yun, punta kayo. Kung papapasukin kayo, ihayag nyo ang salita ng Diyos at iwan ang biyaya ng Panginoon. Kung hindi kayo papapasukin, umuwi kayo, ano yung pigad? Magpagpag ng paa. So ang pagpapagpag ng sapatos, pag ikaw ay lalabas na. Sa atin, baliktad ano? Sa Bible, magpagpag kayo ng paa at umalis kayo, bring back yung biyaya ng Panginoon sa inyo. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay righteous God. Yun ang kanyang ebidensya. Sabihin ng mga Chinese, hindi namin napakinggan ang salita ng Diyos. Hindi pwede, sabi ng Panginoon. May pumunta doon na Pilipino, isang igorot. Ayun yung alikabok na nanggaling pa sa Baguio. Yun ang evidence na gagamitin ng Panginoon. Kaya wag tayong matakot. Mag-iwan tayo ng evidence. Pumunta kami dyan, nireject nyo kami, punta tayo sa isa, nireject tayo, punta tayo sa isa, nireject tayo. Kung lahat ire-reject tayo, anong pakialam natin? Ang Panginoon ang may kagustuhan yan. Dahil they will judge them rightly. God will judge them rightly. So sabi dito, okay,
ang Panginoon ang nagsugot sa atin, huwag sana tayong matakot. Nasa kanyang all power eh. Sabi ng kasama ko sa trabaho, si Kristo ay maliit na Kristo. Na Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, all power is given unto me. Binigay yung nagbigay sa kanya ng all power, siya yung all powerful. Ang sabi ko naman, eto, may piso ako. All piso is given unto you. Saan na yung piso ko? O, nasa akin, nasa kanya. O. So yan na yung power, nasa iyo na. Ano pang, so complete yung power na ako, hindi yung mas may iniwan pa. Hindi, all power nga eh. Okay, so sabi ng Panginoon, all power is given unto me. Go! And then Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both. Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. So, ano magkikita natin dito? Simultaneous. Sabay-sabay. Sa Ilocano, sabay-sabaw. Agdigidan da ita. Okay, sabay-sabay yan. This is your Jerusalem. Okay? Your Judea is maybe Subic or Dinalupihan. And then your Judea is maybe Baguio City. Your Samaria may be Visayas, Mindanao. And our outermost part may be China, Cambodia, Malaysia. Okay? So sabay-sabay yan. Hindi naman sinabi na, ye shall be witnesses unto me in Jerusalem. Pagkatapos ng Jerusalem, punta kayo ng Samaria, punta kayo ng Judea, punta kayo ng outermost part. Wala. Sabi niya, sabay-sabay yan. Sabi niya, paano natin gagawin yun? Kaya nga may partnership in mission. Para kahit hindi kayo makapunta ng China, kung nag-support kayo ng foreign missionary sa China, nakapunta na rin kayo sa China. Kahit di kayo makapunta ng Baguio, kung nag-support kayo ng missionary sa Baguio, nakapunta na rin kayo sa Baguio. That is both. Sabay yan. Sandali lang, tapusin muna namin ang Kabaland. Wala, hindi nyo matatapos ang Kabaland. Darating ang Panginoon, hindi nyo masaturate ang buong Kabaland. Kaya wag natin gawin yun na, tapusin muna namin ang Kabaland. Hindi. Kahit mag-uumpisa pa lang tayong mga mission, let us support other mission. Number 3, V. A positive Christian is victorious. Okay? 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but with the temptation also make way to escape that ye may be able to bear it. Mapaglalabanan natin yan. Mag-endure lang tayo. Of course, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Pero lalabanan natin to. Kaya natin to. Okay? Kaninang umaga, ang kwan namin is about Joseph. Sa kwan. Kita nyo yung pagsubok sa buhay ni Joseph. Pero he remained faithful to God. Muntik na siyang patayin ng mga kapatid pa mismo. Okay, no, sabi niya, wag na nating patayin. Okay, nilagay sa pit, balloon. And then after that, sabi niya, pwede palang pagkapirahan. Pinagkapirahan, ibinenta. Pumunta kay Potiphar's wife. Nagustuhan ni Potiphar.
Hindi niya nagpatukso. Nilabanan niya yung tukso. Ipinabilanggo na walang dahilan. Nagdurusa sa bilanggo ang di niya alam ang dahilan. Tapos, so makita natin, he endured. So, sabi dito, we will be able to endure. God will make a way that this temptation will escape. Kaya nga sabi, get thee behind me, Satan. Awit na naman yun, okay? So, bibigyan tayo ng power ng Panginoon para maging victorious Christian. Okay? And then 1 John 4:4, ye are God's little children and have overcome them because greater is He that is in you than he that is in this world. Mas malakas ang ating Panginoon kaysa ang diablo. Kaya kung natutukso tayo, pag-usapan namin sa mga boys, mga kapastoran, may isang nagkan, ang tatlo raw na kinahulugan ng pastor, finances, fame, and female. Pero kaya natin labanan yan. Sa mga ladies naman, magkuhan din kayo kung ano yung three faithful ng ladies. Baka men lang pinag-usapan, yung mga ladies hindi na nabibigyan ng pansin. Happy Women's Day. Okay? So, ganun din ang mga women's, may mga kuhan. Pero sa mga ladies fellowship nyo, mga pastor's wife, tignan nyo rin yun. Ano ba yung naging problema ng mga pastor's wife? Kasi kami sa kapastoran, pinag-uusapan namin yun Paano tayo hindi mahulog sa kasalanan? Okay? So sabi dito, greater is He that is in me than he that is in the world. And then sa Ephesians, makikita natin yung whole armor natin. Okay? Hindi ko nababasahin to. Okay? Pero sabi dito sa verse 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Hindi imposible na tayo ay mahulog sa kasalanan. Kaya dito sa Ephesians, binanggit niya kung ano yung ating gagamitin, okay? Stand therefore, having your loins girt about truth, having the breastplate of righteousness, your feet shod in preparation for the gospel of peace, above all taking the shield of faith, with all your bequests, the fiery darts of the devil, the helmet of salvation, and the word which is the word of God, yung salita ng Diyos, yung ating sword, okay? So yan ang ating proteksyon. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Ito lang ang tutulong sa atin. Okay? So, we will be victorious. Okay? Ang positive Christian, victorious yan. Okay? Pag asymptomatic na Kristiyano yan, ayan, hindi victorious kung minsan. Okay? Pag ganun-ganun yung buhay, parang alon, taas, baba. Okay? Kung minsan paikot-ikot pa. Next, letter I, he is or she is identified. Madali mong makilala yan, madali mong ma-identify yan. Matthew 7:20, wherefore by their fruits ye shall know them. Sa kanilang bunga ng pananalita, bunga ng pananamit, bunga ng pagkikipag-transaction, bunga ng buhay. Okay? Makikita mo kung siya ay Kristiyano. Madali mong ma-identify. Okay? Nung young people kami, na-punish ako. At sabi nila sa bintuan ng church, labas ka doon, magsigaw-sigaw ka 10 beses, Kristiyano ako. Kristiyano ako! Kristiyano ako! 10 beses sisigaw-sigaw. Pero kahit hindi mo isigaw-sigaw na kay Kristiyano, sa pamamagitan ng buhay mo, makikita at malalaman nila. Sabi ng Bible, you are a living epistle read by men. Binabasa tayo. Kahit di ka magsalita, sa galaw mo pa lang, sabi na, ano ba namang klase ng Kristiyano yan?
Tapos sisisihin sila. Sisisihin mo sila. Ba't anong sinasabi mo sa akin? Yung buhay mo nakikita kahit wala naman akong sinabi na isnab ako ah. Wala naman akong sinabi na magalitin ako ah. Ba't mo sinasabi na magalitin? And continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Oh, sabi dito, he being not a forgetful hearer but a doer of the work. Hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, dapat taga-gawa rin. Let's act what we hear, let's act what we say. Okay? Alam mo, matulungin ako. Kapatid, matulungin ako. Sinipa mo, nahulog, matulungin ka pala. Matulungin yung salita, yung action, sinisipa, hinuhulog. Okay, so mali yun. Okay, James 2:17. Even so faith, if it hath not works, is dead among being alone. Yea, a man may say that he has faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. So makikita yung ating pananampalataya sa ating gawa. Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas, kundi gagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. Yun ang bunga. Okay? Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law, and they that are Christ have crucified the flesh with the affliction of the lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ito yung bunga ng Spirit. Iisang bunga, ang bunga ng Spirit. Ano yung bunga ng Spirit? Love, joy, peace. Again, that is sabay-sabaw. Iisa yan. Hindi, mamumunga muna ako ng love. And then, mamumunga muna ako ng long suffering. It's an all-in package yan. Ang bunga ng Spirit, pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, automatic, my love, my joy, my peace, sana. Pero kung minsan, hindi natin nakokontrol ang ating sarili, nawawala natin yung long suffering, gentleness, meekness, temperance. Pero dapat automatic sana yan. Okay? So we need to learn to tame ourselves. Okay? So manalangin tayo that the Holy Spirit would lead us. Para hindi ang mangibabaw sa atin ay yung kagustuhan ng laman. Kaya kung minsan nakakalimutan natin. Pero wag nating kalimutan, kung magalit tayo, alalahanin natin, pasalamat ka, Kristiyano ako. Tama na. Okay? Pasalamat ka, Kristiyano ako. Hindi yung bubugbugin mo ako. Okay? So, yun. So, he is identified. Kita yan sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga ginagawa. Identified na yan. Kaya nga sabi doon, sa Acts ba yun? They were first called Christian in Antioch. Bakit? Sinasabi ba na, Kristiyano kami! Kristiyano kami! Kristiyano kami! No! Pero sabi na, ito yung mga Kristiyano. Nakita sila na nagpipreach doon. Sabi, yan yung mga Kristiyano. Nakita nila na nagbabaptize doon. Yan yung mga Kristiyano. Nakita nila nag-gather sila. Yan yung mga Kristiyano. So hindi naman sinabi, hello, kapitbahay, Kristiyano ako. Hindi. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Di mo na kailangan i-memorize yan. Makikita dapat nila. So, identified ka na. Kristiyano yan.
Sa mga bagong hindi nakakakilala sa iyo, mag-iisip sila. Sa China, yung mga teacher na kasama ko, sabi nila, why do you need to do that? You don't need to do that. Kasi ako, nagbibigay ako ng mga regalo sa mga bata. Di mo na kailangan gawin yan. Sabi ko, kailangan kong bigyan sila ng reward. Tapos nalaman na, Nisha! Tue. Hesu. Tue. So, kasi mahirap ang communication eh. Sabi, ikaw ba ay... Sabi ko, ako ay Kristiyano. Kaya pala. Yun. Okay? So, you should be identified. Alam na nila. And then, last, number 5, a positive Christian have direction. Mayroong direction ang isang positive na Kristiyano. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Inapi ka, looking unto Jesus. Nireject ka, looking unto Jesus. Okay? Hindi yung problema ang maghihinder sa atin. Kung ginagawa natin, alam natin ang ginagawa natin ay para sa Panginoon tayo titingin. Kung minsan, mali ang ginagawa mo tapos looking unto Jesus, iba na yon. Gumagawa ka ng kasalanan tapos looking unto Jesus. Wrong text. Wrong context. Ano? Dapat, yung mga ginagawa natin at tayo ay inaapi, tayo ay pinapahirapan, tayo ay pinapersecute, ang tanging kuwan natin ay tumingin sa Panginoon. Panginoon, gawain mo ito. Panginoon, dinala mo ako rito. Panginoon, ikaw ang bahala sa akin. That's my prayer always in China. At nagpapasalamat ako. Because my 17 years stay in China, I experienced a lot of privilege that other foreigners would say it is impossible. But those things have been possible to me, to my family, because we know there are people praying for us that the work of God in China would continue. So look unto Jesus. Yun ang direction natin sa Panginoon lahat. Yung mga ginagawa natin para sa Panginoon lahat. So, kita natin, a positive Christian must have COVID. My COVID. My chains. My order. He is victorious. He is identified. And letter D, mayroon siyang direction na tinatahak. Ang paglilingkod sa Panginoon, may direction yan. Hindi basta, punta ako rito, bahala na. Hindi bahala na. May direction yan for the glory of God. Let's all stand up, Pastor.